Ito, another text, 0917-732-5001. Good evening po, sir. This is Lani of Quezon City. Nais ko pong maipaabot to Mayor Bautista na sana ipadredge dyan sana ang San Francisco del Monte River near Masambong. Halos wala ng water na dumadalaw kasi silted na halos. Kaya nag-flooded dito lalong nung Typhoon Ondoy. I hope we will make an urgent solution for this para kapag dumating na ang rainy days ay mawala na ang baha. I agree. In fact, merong project dyan ang Pasig River Rehabilitation Commission at ang DPWH. Kinausap na nila kami na yung mga informal settler families iurong or i-relocate, which we're doing now, currently. On the part of the city government, the investment in, pinalalaki namin ng konti yung drainage system namin. I think may area doon na inayos na namin yung kalye, including drainage tsaka yung sidewalk. I will do that, the dredging. Baka naman barado lang talaga kasi may mga construction. Baka may mabara. Papalinis mo namin yan. Okay. You know, many times the question is, we get a lot of text here, for example, ay ganito nangyayari dito, Mayor, hindi mo alam, ganito nangyayari dito, ganito. Right. Do you have a team that is truly going around checking on every single area? Para masigurado mo, kung meron diyang pulis na gustong mangotong o meron diyang government official o kasama sa inyo sa City Hall na gustong mangotong dito at mangotong doon, at least nalalaman mo, because I remember na they were talking about once about, you know, yung mga pulis ang kaporal. Yeah, that's true. Ano bang magandang solusyon mo doon, Mayor? For governance po, even when I was councilor until vice mayor and now mayor, I have a team of operations under the office of the mayor, directly under me. They're the ones who validate the claims of barangay officials and NGOs on governance. Like for example, sinabi ni barangay captain na, sinabi ng mamamayan na barado ang kalye namin dito dahil sa drainage. Sasabihin ng kapitan na, hindi naman, okay naman. Sasabihin ng department head, okay lang, kaayos lang natin. Iba-validate ngayon ng operations namin yun, kung totoo yung sinasabi ng mamamayan, or kung totoo sinasabi itong dalawang to. And more often than not, ay totoo yung sinasabi ng mamamayan. So therefore, anong action that you take in ay, case like that? pinupukpuk ko po yun. Pinupukpuk ko yun. Kasi out of 143 42 barangays ng Quezon City, meron akong tigi-tigis ang tao doon. Tapos meron nakasuporta ng mga NGO at PO leaders doon sa mga tao na yun. That's insofar as governance. Parang yun ang iyong intel group. Ganyan yun, ganun po. So, para naman sa peace and order, meron din ako noon. Meron din akong backup noon. Ibang grupo naman yun. Iba yung governance group ko, iba yung peace and order group ko. Can I make a suggestion? Directly under me, ano. Bigyan mo ng camera lahat yan. Meron na ho sila. Para, okay, ito lang, check. Pag Totoo tinanggihan ng kapitan o ng ganito, sabihin mo, ayan ang, itong ebidensya. Meron po. We just had our meeting, siguro mga less than 2 weeks ago, to validate all these claims. And marami silang sinabi na, hindi po, tama po yung sinasabi nung nag-text sa inyo. Kasi normally text, nakakuha akong text. O kaya yung estero barado, punong-puno ng dumi. O kaya yung mga bahay na nagtatapo ng dumi sa estero. May video camera. Oo. Kanya lang siguro kailangan imulagin dyan yung mga bata pang hindi pa masyadong na ano. No? Yun po. That's why we also talk to the students, yung mga public school students. Tumulong sila. Na habang naglalakad sila, kung may camera, di kunin nila. Tapos email nila. Pwede nilang iba to yan sa, I think, Facebook or email ng city government. Alam mo, isa pang pwede mo namang gawin. Meron ka namang website, di ba? Meron po. Action Committee on Public Complaints. Doon lagay. Tapos ilagay mo, itong ginawa, itong ginawa. Pag nalagay mo doon, at least maalaman na, uy, naku, nagre-responde si Mayor. Yung mga nagawa, merong nagawa. Pumasok reklamo, ito yung nagawa. Kasi 3 buwan ko nang pinadala yung aking... Hanggang ngayon, wala pa. Wala pa nangyayari. Tama. Diba? Tama po. Kung mayroon ka sanang ganun, para, alam mo, kasi alam mo kumisan, ang tentasyon napakahirap eh. Yeah. At napakagaling na natin gumawa ng paraan para kumita ng hindi tama. Right. Okay? So, maski na inilalagay mo dyan empleyado ng City Hall, gagawa ng paraan para kumita ng mahigit pa maski na hindi tama. Correct. Ang kailangan mo lang ngayon, meron kang method to try to keep them honest. I am sure it will not solve all the problems. No? Ito, nabubuhay tayo sa mundong not perfect. No? Right.
hindi naman maaalis yun. Pero I think, yung ganong feedback sa taong bayan, ngayon, pubnawan, for example, kung gagawin mo yun, pwede mo sabihin, kung nagpadala kayo ng reklamo sa City Hall, tingnan na lang nyo, lalabas yun sa website namin kung anong ginawa namin. Correct. And then, medyo... Actions taken. Oo. Action taken. At dito, medyo mag-iingat ngayon ang tao. Correct. At Yung mga nasa malalaman gobyerno, din, mag-iingat. Mapapahiya sila eh. Correct. Di ba? Tama. At magkakaroon ka ngayon ng basis to judge how well they're doing their work. So, performance-based. Performance-based. Yan. At saka, of course, integrity-based. Correct. Yun ang importante. Yun ang mahalaga, hindi ba? Oo. Okay, pero ngayon na tinaas mo itong garbage fee, although meron daw TRO dito. Meron po ang Supreme Court. And we welcome that. Kasi, syempre, that's the last bastion of democracy. And they will interpret the actions of the local government, Quezon City, kung tama ba yung ginawa niya. And that's also the way for taxpayers or citizens to ventilate their concerns. Okay, I welcome that. I just hope that the TRO does not stay that long kasi alam mo, ang TRO sa Supreme Court, ka ng taon. habang buhay ko yun. And I don't know if the lifeblood principle still applies as far as... well, what's your alternative if the Supreme Court does not act on it? Well, dalawa lang... If it is enjoined, Opo. you cannot apply it. Dalawa lang naman po yun. Nung in-impose yung socialized housing tax 2 years ago, it was able to generate almost about 500 million pesos. So we built several projects already. At with the Pag-ibig help ng Pag-ibig. So ngayon nagbabayad na. So pwede na siyang gumulong. Okay. Pero ang ending po nun is by 2016 o 2015, isosoli na, hindi na namin i-collecta yung socialized housing tax. Yung garbage fee, ngayon pa lang in-impose. So okay lang. We've collected about 4 million pesos pa lang naman. Kung sakaling sabihin ng Supreme Court na hindi tama yung ginawa ng garbage fee, ita-tax rebate na lang namin sa susunod na lang. Pero hindi isusoli yung pera. Hindi na ho namin isusoli yun. Kung wala, babayaran mo 10 piso next year, atas ang kailangan alisin sa iyo is 1 peso, 9 pesos na lang babayaran nyo. Ganun, tax credit na lang, parang ganun. Credit na lang. Baka sabihin ng iba kasi, hindi, cash kong binayad sa'yo, di ba? Cash may balik. Mahirap po yun. Paano? Punta ko kayo ulit City Hall, bayaran namin kayo. Di ba? So, what other major programs do you have now na natitira dito hindi mo pa ginagawa na kamo tina-target mo for 2016? Ayun na nga ho, yung WTE, yung Waste to Energy. It's a partnership with the Meralco Group. Another one is a partnership with USAID para naman talagang bumilis naman yung business processing, yung pag-apply ng negosyo sa Quezon City. Maging less human intervention na. Okay. Tapos, yun, para mabawasan na yung corruption. Have you taken a look at your business taxes from the standpoint, if I want to put up a new business in Quezon City, what will it cost me to do so? And then to begin to relate that to say, is this a reasonable level of taxation? Opo. Kasi nagpartner ho kami with IFC, International Finance Corporation. Sila po yung nagmo-monitor at gumagawa ng mga policies namin insofar as opening up or coming up with a new business in Quezon City. Okay, from 0918-257-6579, Gerard of Mandaluyong. Good PM po. Napakarami pong prostitute sa Quezon City. Ano po ang proyekto ninyo para magkaroon ng marangal na trabaho ang mga kababaihan ng sa inyong lungsod? Ginawa ho namin yan. In fact, dun sa Quezon Boulevard nung araw, talagang napakaraming prostitutes na naglalakad. We talk to them through the barangay government. 5 barangay po ang sumasakop niyan. Meron supposed to be halfway house. Dapat yung NGO ang nagme-maintain ng halfway house. Pero I think they were nahirapan sila mag-maintain. No? Yeah. It's kind of hard, no? Minsan nasanay doon. Yeah. Ang hirap ibalik sa Ang dami namin... Ito ang problema. Oo nga po, ang dami namin offer, no? So, merong TESDA, merong Sikap Buhay, natin. Pero, I think, if you give them the 3 skills, it can only provide them so much, eh. Whereas yung... Mas madali pa rin yung trabaho nila, eh. Ayan, wala na silang respeto sa kanilang sarili. Yan, isa siguro po. 0927-924-6222. Mr. Mayor, while squatters are relocated to other places, still they are coming in with the approval of the barangay captains to build their houses.
Ano nga ba ang magagawa doon? Kasi hindi naman talaga pwede magpatayo yung informal opo, settler opo. without the connivance of the barangay Opo, captains and the tanods. that's why, ngayon po, meron kaming census. Naka-census na ho sa amin yan since the first term pa lang. Alam na namin, pati yung aerial namin, kung ilan na yung mga, may mga nakatira dyan. Tapos, titignan namin, ito number ng families dyan. Ito yung number of structures. Meron na ho kami yan. Second na ginawa namin, gumawa kami ng, recent lang, I signed an ordinance na it's the barangays who should take care of the structures, yung pag-alis ng mga struktura. Based on the survey na meron na kami. Yung kung ano existing, dapat hindi na kumapal yan, hindi na dumami yan. Pagka dumami yan, the Department of Interior Local Government and the DOJ is going to go after you. Napakalinaw na rin ho nung policy Hindi mo na yun. ba kayang i-disiplina yung mga kapitan? Yun nga po, ang sinasabi po nung utos ng DOJ at ng DILG, kapag ka ikaw ay nalaman ng local government, meaning higher authorities, na meron kang kapabayaan, kailangan ng imposition ng penalty. Suspension, Is that going to be, is there a law that governs that already? UDHA rin yun. UDHA, tapos yung DILG, yung Local Government Code, tapos yung BP something on illegal structures. Have you done it yet? Yun po yung first term research ko eh. That's my thesis eh. Na yun ang ini-impose namin ngayon. Sabi ko, gawin natin yan dahil yan yung gusto natin mangyari na wag na silang dumami. Maski na leader mo? Oo, wala akong ano doon. Kasi, in fact, meron ako, Kagawad Efren Reyes from Barangay Santol. Nakaharang sila sa kalye. Sabi ko sa kanya, Kagawad, kailangan umalis ka na dyan. Gagawin na natin kalye to eh, dahil para hindi ma-traffic sa Araneta Avenue and sa Aurora Boulevard. Kailangan may daanan dito yung mga tao. Wala po siya nagawa. He was able to convince yung kapitbahay niya na alis na tayo. They were relocated. They were given homes. Some were given money kasi they don't want. They just go, punta na lang sila sa kamag-anak nila. Doon, yung Kagawad had no business allowing it. Kaya siya naging kagawad dahil doon muna siya. That's why nung hindi na siya kagawad, umalis na siya doon. Umalis na siya, hindi na siya nakatira. Kasi lang dito sa akin, the imposition of some degree of discipline on those who are incumbent, siguro medyo kailangan na eh. Kailangan of course, mabasa politically, it's not easy. Kailangan nga mabasa yun. Kasi syempre, it starts with, okay, I file my candidacy, wala mo nagsasabi na bawal siyang hindi kumandidato dahil yung basic requirement niya, pasok naman siya. Hindi mo inaalis yung kanilang pagkakandidato, wala kang magagawa doon. But ang punto ko lang dito, while they are occupying the office, there is to be some degree of discipline imposed on them. 0929-161-4034. Mayor Bautista, ipatupad nyo ang waste segregation or proper waste disposal with its penalty. Since ayaw nila magbayad ng waste collection fee, lahat na lang gusto nila free of charge. Implement the law with all the might and for sure everyone will follow. Kami, ang Quezon City, I think, is one of the sa 17 cities and one municipality ng Metro Manila. Napakataas po ng compliance rate namin sa MRF. May mga ibang barangay na walang MRF kasi wala naman silang property, wala silang lugar. Pero kailangan may common. Less than a month ago, I signed another 4 MRFs for 4 barangays with the Environmental Management Bureau. And then, mataas po yung aming compliance. No? In fact, ang SWS nga, sabi ko, they've recognized that. And the COA Citizens Participatory Audit. Can you acquire your own building supervisors because as they apply for a permit to ensure that we create green buildings na yung ibabaw ng buildings, lalo na yung mga high-rise, maging parang garden. Opo. To make it Quezon City more of a green city. Yes, sir. Yes, sir. Alam mo, Tokyo does that. Yes, sir. Maraming ibabaw ng building doon, garden. Opo. So, it is able to absorb the pollution. Right. At the same time helps to cool the environment. Right. We have a green building ordinance and we're implementing it now. Okay, from 0905-597-2223, Danny Mangahas ng Quezon City. Hi, Mayor Bistek. Ano masasabi mo sa banat sa iyo ni Ted Filon na hindi ka daw makamahirap tulad ng nangyari sa Agham demolition? Salamat. It's not about Mr. Filon or anything. Pag sinabi lang hindi ako makamahirap, hindi ka nila kilala.
Oo nga po. Kasi kung hindi ako makamahirap, therefore, baka nasunog na lahat yan. Oo. At wala na silang titirhan at all, di ba? I mean, kung wala, hindi, if I'm not a compassionate leader, at hindi ko iniintindi sila, then I would not have imposed socialized housing tax, I would not have worked closely with the NHA, etc. Kanya lang, etc. mo, Mayor Biste, kailangan maintindihan ng tao, kung ang ginagawa mo ay fundamentally wrong or illegal at labag sa batas, huwag mong hintayin na himasing ka pa ng pamahalaan. Yun nga po. That's why... Sometimes kailangan harapin mo na may konsekwensya yung ginawa mong hindi tama. Oo nga po. That's why kaya ako, nakademanda kami ngayon dyan eh. But okay lang because the end is that we are able to provide homes for them without injury. No? Without injury. Second, hindi na sila squatter. Pag kinausap nyo yung mga tao nandyan dati na 10,000 families of them, no? Pag pinuntahan nyo yung kanilang mga relocation site, at the onset, masama loob nila dahil, ano ba to, walang trabaho rito, etc., etc. But, eventually, they learn to accept the fact that mabuti na rin ito. Kesa yung Mas maganda kaysa sa kanilang kalalagyan nun. anytime, pwede masunog sila, mag-iba sila ron, wala silang katahimikan. Doon, payapa na ang kanilang mga damdamin. That's how pro-poor I am. Well, alam mo kasi dito, nakagawian ng maraming tao na basta tulakin mo yung pamahalaan, ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Oh, yun And that's the kind of mentality that will not serve this nation any good. Kailangan matuto tayong umasa sa ating sarili. Siyempre, Para gawin natin kung ano yung tama para sa ating kinalalagyan sa ating buhay. I agree. Hindi yung basta't nakagano, no? I agree. Marami pa rin yung taong ganun na naka-ready lang. Yung, hindi kami kikilos. Ano ba meron dyan? Yung mga ganun. Marami pa rin ganun. Tsaka maraming agitator pa. Napakarami talaga. Hindi na ako magsasalita, kaya ako na-demanda. Lalo na yung mga tinatawag nilang professional squatters. Marami-rami ho yun. Marami yun. Yung pala hinahanap buhay lang nilang mahirap. Yun ang walang puso sa mahirap. Totoo po yun. Imagine, 27 pamilya sa loob ng isang bambahay. Ay, naku naman. It was NHA who said that. Alright. Alam po ninyo, wag lang niyong kalimutan yung aking parating pinapaalala, but let's answer this last question. 0915-811-2707. Mayor, yung mga jeep and taxis na ginawang garahe ang Mapang Akit Street Barangay Pinyahan at yung mga basketball court na kung saan-saan tinayo, sobrang perwisyo, concerned citizen. Basketball courts, inutusan na ho namin, especially with the major developments in the Metropolitan Manila area. Dapat yung mga basketball court wala na sa kalye. Hindi na talaga naman dapat nilalagay sa kalsada yan. So dapat alisin na yan dyan. What about yung nagbuburol sa kalsada ng mga tao? Kaya marami hong projects ngayon ng city government. At hindi na ho namin pinapayagan din yun. Ang problema, nagsispill over sila dun sa kalye dahil ito lang yung lugar nila eh. Hindi, malakas kami kay barangay captain o kay tanod ng ganito eh. Paano? Siguro dapat i-regulate mabuti yun. Siguro dapat i-regulate. Para sa ganun, hindi sa wala kang kompasyon para sa kanila. Pero hindi naman tama yung nangyayaring ganun. May mga projects na mortuary per barangay. May mga ganung projects na ginagawa. Para at least mayroong mapagburulan, wag na mayroong namamatay. Yes, sir. Diba? Alright, alam po ninyo, we want to talk to you again about the revolution of goodness. Naalala nyo yung binabanggit namin. Ano ba ito? Inaanyayahan ko lahat ng Pilipinong sumama dito. Malaki, mataas, mababa, mayaman, mahirap. Para mapatala namin kayo nitong bowler na nakalagay dito, Revolution of Goodness. Ano ba ibig sabihin nun? Mangako lang kayo, one good deed a day. Maganda yun. Gawin mo para maski na kanino, sa kapitbahay mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa biyanan mo. Lalo sa biyanan mo. No? Tsaka doon sa mga kapitbahay mo dyan. One small act of goodness a day. Get into the habit of doing one good deed a day. And I think you will begin to change the atmosphere of this nation as more and more people, mas lalo po daming tao na gumagawa ng maski na isang bagay na kabutihan. Sa isang araw, naging bisyo yan sa atin, dadating ang panahon, dalawang acts of kindness na magagawa mo sa loob ng isang araw. And you will begin to see, pagaganahin mo ang ibang tao, pag nakita nilang suot mo itong bowler, hindi lang yon. You will feel good about your own self. Di ba? That's true. And dito ako naniniwala, ang kapasidad ng tao para gumawa ng acts of kindness o kabutihan, araw-araw ay napakalaki. And sayang kung yung
potential na yun ay ating itatapon at hindi gagawin. At maiiwan tayo at maglulugmok tayo sa ating kalagayan o sa ating kasamaan ng loob o kung ano pa mang negatibo na umiiral sa mga utak at puso natin. Let it be replaced when you do acts of goodness. Makikita mong gagaan at gagaan ang maski na iyong kalooban. That's true. That's true. Di ba? Amen. Mayor? Amen. And you are in a position, Mayor, to do a zillion acts of goodness every single day. We are trying our best to do the best that we can do for them. Okay. Salamat, Mayor Herbert Bautista, for being our guest again. Thank you po. Napakadaming issues na na-take up natin. Apo. We wish you the best of luck and success Thank you po. in what you're doing. I think you're doing, ito naman, opinion ko lang. Apo. A wonderful job in Quezon City, and I congratulate you on that. Thank you po, Tito Ray. Challenging pero talagang ginagawa ko pong makakaya ko. Hinihintay kong makita kung ano pang gagawin ni Mayor Herbert, ha? Pagkatapos ng third term niya sa... Controversial pa ho yung mga mangyayari. Totoo lang. Okay. Salamat po sa inyong pagtangkilik. We'll see you next week. God bless you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our show, Heartbeat. Ay, marami pong salamat. Marami rin yung lalaki, ang ayaw rin ng divorce. Change, meaning introduction of new policies. At natutuwa ako na And all that, or just katito. buwan, unang linggo ng kanyang panunungkulan and It went from 5 peso and 30 centavos